Hello po. Ating segment ngayon ay gabay. Gabay sa ating mga manggagabay tayo sa ating mga klamo upang liwanagan sila sa kanilang mga problema sa buhay. Ngayon ating tuklasin na kanilang problema kung masusolusyonan pa ba. Ating tuklasin ang kanilang mga problema kung masusolusyonan pa ba. Ito nga po pala si Madam Marimar na muling magbibigay ng gabay sa mga taong nahihirapan, sa mga taong depressed, sa mga taong hirap unawain ang masalimuot ng mundong kay hirap pakibagayan, mundong kay hirap tahakin, pero walang mahirap kapag kasama mo si God. Itong segment natin is gabay sa ating mga lakbayin sa buhay, gabay sa ating mga paglalakbay sa ating buhay upang tayo ay lumakad ng maayos at ayon sa kalooban ng Diyos. Sige, mag-start na po tayo. Ito po ay pangkaraniwan na alam ng tao is hula po ito. Kaya sinasabi ko na rin hula kasi yun kasi ang pangkaraniwan nilang sinasabi is hula. Pero hindi po ito talaga hula kasi naglakbay po tayo through astral body, spiritual tayo. Naglalakbay tayo para the same time makikita natin yung mga bagay na nais natin matuklasan through vision or lakbay diwa. Ang ating gabay spiritual ay siyang maglalakbay upang matuklasan natin yung mga bagay-bagay na nais natin na makikita. Ngayon, may bago tayong kliyente from Laguna. Wait. Hello po, sir. Yes, ma'am. Saan po location natin, sir? Saan? Saan po kayo nakatira? Sa Langhiwa. Langhiwa po. Saang area po yan? Parang di kasi pamilyar eh. Sa Binyan. Binyan, Laguna. Binyan, Laguna po yun. Okay. Yung pong nasita nyo pong tao ay isa lang po sa gumagawa sa inyo. Pero napagamot nyo na po ba yan? Kaya lang siya, siguro may isang taon na nakakaraan, ay sabi nung kausap ko, parang daw niya, nire-renew yung niya, yung spiritual niya. Yung gamutan nire-renew. Hindi na ako nakapagpapakay. Pero magaling naman kaya na. Oo, okay naman siya. Ano ba nararamdaman nyo po? Pag yung mga sugat-sugat na bumabalik sa akin. Pinafairan ko na lang siya ng langis. Pero hindi naman... Pero sinabayan nyo po ng material, pina-check up nyo na rin. Kasi balance po kasi tayo, material and spiritual, kailangan balance. Kung meron man siyang, Iagamot ko naman siya ng oxacillin. Oxacillin. So, ibig sabihin, within 1 year, hindi pa talaga siya fully healed? Hindi ko pa siya nare-renew daw kasi sabi naman gagamot. Sa totoo lang, hindi ka pa nakabalik sa kanya. Hindi ka pa nakabalik.
Hindi ka pa nakabalik Mali sa pa. kanya. Kasi, i-check niya yan kung okay lang yung, Pero magkano pa lang payment mo doon? Kasi maraming manggagamot kasi ngayon na namimira. Oo, marami. Kaya kasi, iba kasi yung matagal ko nang kausap yun. Taon na. Taon na. Taon na kayo kausap. Oo, taon na talaga. Pero sinasamahan mo ba ng herbal, kuya? Yung may langis kami dyan, yung niluluto pag Biyernes Santo. Yung dahon-dahon, gano'n. Ano yun siya talaga? Pigsa siya? Parang pigsa, ganun? Hindi siya. Parang lang siya, yung process lang siya gano'n. Parang process lang. Siya, biglang namumula, tapos may lumalaki. Parang meron kasi siyang mata sa nakita ko eh. Parang may mata. Parang Gano'n niya. Parang ang dating niya parang pigsa, ganun. Pero Yung signal niyo po, kuya. Hanap po kayo ng magandang area, kuya. Hanap po kayo magandang area, kuya. Choppy po kayo. Choppy. Ayan. Okay. Ayan. Hanap po kayo ng area. Sige. Ayan. Wala na. Double check ko, kuya. Closer nga mukha. Closer. Double check ko lang. Sige. Ayan. Ayan. I-close mo sa camera. Yan. Stay put lang po. Huwag gumalaw. Hindi nga pangkaraniwan yung sugat mo, kuya. May uod akong nakita eh. Makati po ba? Makati po, kuya? Makati siya. Hindi nga pangkaraniwan. Hindi nga pangkaraniwan. Meron siyang may nakita akong uod eh. Hindi siya pangkaraniwan. May nakita akong uod. Kung malapit lang sa nakita, marami akong langis para dyan eh. Ano ba yung area mo? Tagig lang po ako. Tagig. Nakatry ka kung magkano palalam mo para ako. Oo, ano na lang no, sa lamog no. Lalamog. Oo, sige. Inaano kasi ng tapos ng asupre. Oo. May langis ako para dyan. Para dyan. Gawa ng tao eh. Gawa ng tao. May uod ako nakita. Makati to, di ba? Kasi sa tapos nagsugas pa siya. Ano siya, lumalaki. Lumalaki nga, nagiging kiloid eh. May nagamot na din ako dyan ng ganyang style. Sa Didi naman siya tinira. Sobrang nagkikiloid din. Umpisa daw nun parang tagyawat lang ang kati-kati. Tapos hanggang sa lumalaki. Nagnanaknak na. Para na siyang kadiri tingnan talaga. Ngayon, pumunta talaga siya from Cavite. Awa naman ng Diyos. Tumuyo naman na yung sugat niya ngayon. Pasok sabayan talaga ng dasal para yung kalaban hindi makapag-penetrate. Papayo ko sa iyo, kuya, if ever matanggap nyo po yung langis, kuya, mag-prayer po kayo lagi, magdasal kayo ng palagi para sa ganun yung gawa ng kaaway hindi po makapag-penetrate sa katawan nyo po. Kasi material, spiritual, balance.
Langis, material, may spiritual din yun. So, ang sabayan po natin ng matinding dasal. Tapos, kuya, ano po religion nyo? Kasi marunong po kayo mag-rebuke? Yung mag-rebuke ba? Mag-rebuke, ganun. Mag-rebuke. Mag-rebuke, yung paalisin mo yung, ano, ganun, palayasin mo yung gawa ng kaaway. Yung mga ganun, parang, ano mo ba? Talagang labanan mo. Kung sa Borlagan kasi, I rebuke you, gano'n. Nakaka-relate po kayo ng ganyan, kuya? Oo. Kasi, ano, sa amin kasi ngayon, born again din ako, bilang isang manggagamot, nakikipag-battle talaga ako by spiritually, kagaya yung mga tao na nananakit ng kapwa. Oo, madalas talaga yan. Kaya lang, nagpapa-strong ako sa pamamagitan ng pagdadasal. Kasama kasi yung pagdadasal talaga sa atin. Para yung gawa ng kaaway hindi makapag-penetrate sa ating pagkatao at hindi makapinsala sa katawan natin. Kasi kagaya ko bilang sa manggagamot, nakikipag-battle ako spiritually sa kanila. Kasi kumbaga ano yan kami talaga ang katapat sa mga mangkukula, manggagamot. Kami talaga ang katapat niyan. Kaya marami kaming battle na nangyayari sa ganyan. Pero ini-inspire ko yung mga tinutulungan ko na magdasal ng taimtim. Nagdadasal po ba kayo, kuya? Baka nakalimot na kayo kay God. Kailangan po natin i-absorb natin yung dasal ni God para yung absorbent natin yung Holy Spirit ni God para pag once yung Holy Spirit ang mamamahay sa ating pagkatao, hindi basta-bastang mananalo ang gawa ng kaaway. Ayun po kasi kuya, yung dating story, magkaroon kasi ng ano, 'di ba, yung fallen angel, yun. Kumbaga nagpakatao na kasi mga ano ngayon kalaban natin, mga kaaway, nagiging tao na rin sila. Ngayon sa nakikita ko, kuya, itong nasita mong tao, talagang may alam. Yung unang-una ko nakita ko, may nasita siyang tao. Ito may alam siya. Ito ang may ano siya sa'yo. Pero ngayon, dahil nga matagal na yan, ang gagawin na lang natin is solusyonan yung problema na yan. So, yung ask mo about sa pinaka-worried mo sitwasyon, sa nakikita ko, kasi nga may evil eye ka talaga ngayon, habang nilalakbay ko, yung evil eye na yun, tinatanggal ko. Kaya pinagdadasal din kita, sabi ko na mawawala yung evil eye mo. At least, nakikita ko na may potensyal kang makapagtrabaho. Kasi yun ang pinaproblema mo, di ba? Yung hindi ka nakakapagtrabaho. Pero, sinubukan mo bang mag-apply? Siya lang ang problema. Part kasi license ko, so may materials na lang kasi. Pero kuya, congrats, malapit ka na makapagtrabaho. Igihan mo lang yung mga requirements mo. Nakikita ko, kuya. Pag nangyari na yun, mag-ano ka sa akin. Magpatotoo ka. Papaalo ko sa'yo. Oo. Okay, thank you. Ngayong by September po. By September. Kasi, June, July. September po ang nakita ko. Kasi, December, parang stable na ang trabaho mo. By December, stable na siya. Nag-start ka dito sa September. Dali lang, nasaan na ba yun? Nawala. July, August, parang magulo pa to, no? Oo. Magulo pa. Medyo magulo pa. Ang nakita ko kasi, sana ba yung camera mo, kuya? Ano ba yung cellphone ko kasi? Nagahanghang.
Nawala. Saan ko ba Ulitin ko nga pagtawa. Ayan, nandyan lang pala. This July, August, parang ano pa to, parang nasa process ka pa ng yung mga nasa proseso pa. Pero kung may mga bagay din na pwede mo naman siyang sabayan ng prayer para mas maaagap. At least nakikita ko po yung potensyal mong makapagtrabaho. Yun po ang magandang balita. Kasi yun po talaga ang pinaka main point doon, ang pinakamagandang balita ay yung makapagtrabaho ka talaga. Kasi mahirap naman po yung hindi ka makapagtrabaho, kasi mahirap mabuhay sa mundo nito pag wala talagang trabaho eh. Oo. Tapos araw-araw. Mm. Nagana nga lang akong noodles ito bulan namin. Kaya nga eh. Pero hanggat yung mga time na hindi ka pa makapasok, pwede namang mag-ano ka muna ng mga sabgon dyan. Kinukunta ko yung mga kasama ko dati para sa mga part-time. Kunwari, naghahanap ng guard doon, yung dagdag guard ba kasi kinulang. Di ba may mga ganun eh. may ganun. Ay kinulang tayo, tawag tayong ganun, parang on call ganun. Pero kung ano naman kasi yung license ko, walang problema, makakapasok naman ako. Oo. Yun yung siguro yung buwan na yun yung process ng document. Oo. Yung mga natinggang buwan na. Pero mapapadali yan pagka sinabayan mo po ng prayer. Kasi ang maganda dito is nakikita ko. Kasi kung hindi ko nakikita, bad news yun. Nakita ko po. Kagaya po nung seaman na kliyente ko, natingga na po siya ng kalahating taon. Ang sa akala niya, sabi niya sa akin, parang wala na siya pag-asang makaakyat ng barko. Sabi niya sa akin, may puruhan pa ba siyang makapagtrabaho, makaakyat ng barko. Ngayon, sabi ko sa kanya, nung siya sa akin, nagpatingin, sabi ko, makaakyat ka ng barko, sabi ko sa kanya. Alam mo, awa ng Diyos, nakaalis talaga. Kaya talagang antindi ng pasalamat niya sa akin. Naragaluhan nga niya ako ng birthday ng Kike. Nagpadala ng pera. Papasalamat. Papadala nga kasi siyempre ganda yung mo sa kanya. Kasi dito yung pag mo sa kanya. Parang ang nakita ko din sa nangyari sa akin, parang nagagabay ako sa mga tao. Oo. Kasi walang yung lahat talaga bumabalik sa akin, nag-propose sila sa akin na ganito po yung mga nangyari po, lahat ng mga sinasabi mo, bumabalik po sila sa akin lahat. Oo. Sabi ko nga kung po pwede lang hingian nyo ako ng video para magkaroon ako ng encouragement sa iba. Kasi yung iba kasi private talaga sila, nahihiya. Mapapablik kasi yan. Ha? Pwede naman, sasakpan mo yung mukha. Nahihiya sila, kaya sabi nila, hayaan mo na lang at least patuloy ka pa rin mag-i-encourage ng tao. Ngayon meron din ako yung sa combo, pwede ganun. Oo, sa Messenger, oo. Meron din akong taga Paranaque. Oo. Success, gagamot mo. Oo, pag nangyari lahat na sinasabi ko, nagbibigay sila ng gift sa akin eh. Natural lang. Kasi yung Chinese naman nakulong dito sa akala nung babae na wala na yung pag-asa, yung asawa niya hindi na malabas. Kasi sa Pogo nagtrabaho, nakulong. Meron din akong client na ganun. Ngayon, nagpa-reading naman siya sa akin na, ate, hindi na ba kami magkabalikan? Sira na ba ang aming relasyon? May anak kami. Paano magbabalikan pa ba kami? Nasa kulungan na siya, sabi niya sa akin.
nag-read. Nung nire-reading ko, nagtingin ako, tiningnan ko, sinabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Kasi yung asawa mo na yan, darating ang magulang, i-rescue niya yan, tutubusin niya yan, dadalhin niya yan sa China pagbalik. Ngayon, isasama ka, pati anak mo. Nangyari yun. Nangyari. Kasama yung asawa sa anak niya sa China. Oo, nangyari yun. Nagpasalamat sa akin yung sinabihan ko. Oo. Bigyan ka ng 5,000 noon. Nangyari talaga yun. Yung sinabi ko nangyari. Ang dami na nagpatotoo sa akin, kuya. Kaya, pasalamat ako na nakita ko na makapagtrabaho ka. Kasi, yun talaga, pag once nakita ko, 100% mangyayari yun. Nakita ko kasi. Ngayon, meron din akong teacher na, 5 years din siya natingga. Nagkaroon siya ng hopeless. Nawala na ng pag-asa. Ayaw na rin niya mag-take exam bar kasi siya. Lagi siyang nag-exam pero napipild siya lagi. Board exam. Lagi siyang nagtitik mga 5 times na yata siya nagtitik. Nung nagtitik siya ng board exam na paulit-ulit, wala na siyang pag-asa. Sabi niya, ayoko na, tumigil na talaga siya. Ngayon, awa ng Diyos, siguro talagang tinadhana ni God na magkakilala kami, magkita kami. Nagkakilala din kami dito sa trabaho ko kasi nag-online nga ako, di ba? Nakikita nila. Ngayon, sabi nila, nag-service ako noon sa Alabang. Ang payment niya sa akin, bukod sa service ko, siya nang nagbayad sa akin back and forth sa Grab car. Ngayon, pinuntahan ko, nire-reading ko siya, binasa ko, nilakbay ko. Nakita ko sa kanya, sabi ko, "Be, wag kang mawala ng pag-asa." Kasi nakikita ko na darating ang araw na mag-teacher ka. Kaya sabi ko, wag kang mawala ng pag-asa. Alam mo, dahil sa sinabi ko, nag-take talaga siyang exam, kuya. Basta 5 taon na siyang tingga, ayaw na niya mag-exam, ayaw na niya kasi kumbaga ang nangyari sa kanya, na siya, yung parang depression, hopeless, wala ng pag-asa. Kaya nung nakita niya ako dito sa Facebook, sa TikTok din, sabi niya, "Ate, pwede ka mag-service dito, ako na mamasahe sa back and forth mo, sa Grab car. Tapos, iba pa yung i-payment ko sa'yo," sabi niya sa akin. Ngayon, pumunta kami mismo sa bahay niya. Personal ko siyang binabasahan. Personal ko siyang Ngayon, alam mo kuya, bumalik siya sa akin ngayon. Nagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, "Ate, kung hindi mo sinabing mag-exam ako, kung hindi mo sinabing babalik ako sa hindi ko nagagawin talaga, ate, kasi nawala na talagang pag-asa. Paulit-ulit ako nag-exam, wala naman pumasa." Ngayon talaga sabi niya, "Te, thank you talaga, te. Ulog ka ng langit." Antindi ng papasalamat niya sa akin. Oo. Antindi ng pasalamat niya. Sabi niya, "Te, ulog ka talaga ng langit para sa akin." Kasi yung bagay na nawalan na siya ng pag-asa, nagkakaroon pa rin siya ng pag-asa dahil doon sa... Oo. Tsaka nangyari talaga, hindi talaga siya tumagal. Oo, mga ilang buwan lang, kuya. Ilang buwan lang. Nagulat ako, sabi niya, "Ate, pumasa ako sa exam." Sabi niya. Oo. Kaya, yun lang ang inaano ko. Mas masarap pag nakita ko sa mga mata ko, vision. Kasi, pag once nakita ko, may potential at mangyayari talaga. Oo. Pero yan na lang kung hindi ko nakikita. Magsasabi din ako sa'yo kung hindi ko nakikita. Pero pag nakikita ko, siyempre sabihin ko. Ang sinasabi ko kasi, kuya, negative, positive sinasabi ko sa tao. Ayokong gumawa ng kwento na puro positive lang. Parang niluloko mo lang yung tao niya na parang alam mo yun, parang inuuto mo lang ba. Hindi kasi ako ganun. Kaya karamihan sa akin nagpapatingin, sinasabi ko, handa ka bang tumanggap ng bad news, yung mga disadvantage, gano'n, sabi ko. Kasi, sabi ko sa kanila, hindi ako yung tao na purihin ka lang ng purihin. Hindi ako yung tao na
mag-ano lang ako sa iyo, magbibigay lang ako ng encouragement lahat. Kasi kung ano yung nakikita ko, yun ang sasabihin ko. Nagiging loyal lang ako sa bawat sasabihin ko sa isang tao kasi ayoko din namang aasa sila sa mali kong sinasabi. Kaya nga hindi po ako gumamit ng baraha, hindi po ako, kasi kaya ako naglalakbay kasi meron akong ugali na to is to believe. Oh. Formatted. Oo, to is to believe. Ngayon kasi gumagana nga yung third eye ko, yun ang pinapagana ko, hindi baraha ang pinapagana ko. Oo. Kaya, third eye ginagamit mo. third eye yung ginagamit ko. Yung third eye kasi, parang nanonood ka lang ng sinihan. Na parang nandyan ka mismo sa actual na nagaganap, na nangyayari, na tumitingin ka sa mga karakter na gusto mong makita. Yun kasi yun. Ganun kasi yung style nun. Oo. Para ka lang nanonood sa buhay nila. Ganon. Nutuklas mo sila kung ano nagaganap, kung anong ganito. Dati nga may nag-offer sa akin, kuya. Ano siya, secret agent. Ngayon, sabi sa akin, pwede kong magamit yung ano mo, skill mo. Kasi pwede ka mag-spy na kahit hindi ka kumbaga, spiritually spy lang ba? Kasi one time, kuya, sinubukan niya ako. Sabi niya, may mission kami dyan sa bahay na to. Tingnan mo kung saan kami lulusot, kung saan may bantay, kung saan gumaganyan-ganyan siya sa akin. Ngayon, nung sinabi ko, natuntun ko itong bahay na to, sa dulo may dirty kitchen. Dito banda, mayroong dito sila naglalaro, nagsusugal dito banda, may na-describe ko, kuya, lahat. Alam mo, pumasa ako sa pagsubok niya, bigla niya akong inalok, sabi niya sa akin, pwedeng gamitin ko yung skill mo sa pag-i-spy, sabi sa akin, no. Pero dahil ayoko sa paraang ganun, kuya, kasi gusto ko itong ganito. Kasi dahil dito marami po akong na tao, matulungan. Kasi kung pinipersonal na nila ako, kinukuha na nila ako para maging private spy for third eye lang, visual, vision, siguro wala na ako dito sa online. Pero hindi yun siguro ang plano ng Diyos kasi inayawan ko eh. Ang laki ng sweldo na ino-offer sa akin pero tinanggihan ko, kuya. Mahirap kasi yun. Pag-i-spy ka. Oo. Pag naano ka ng mga kalaban, di pati ikaw ang titirahin ka rin mo ngayon. Pero hindi naman ako gagalaw. Ano lang, kumbaga, di ako mismong mag-ano sa kanila. Gana ko, ang gumagana lang sa akin yung third eye ko. Pero Ritual lang gano'n. Oo, ritual lang. Kasi nagulat siya, kuya, sabi niya, insakto insakto lahat ng detalye ng sinasabi mo sa bahay na yan. Insakto talaga, sabi niya. Na ko kung saan banda may saan banda ang lusutan. Pero hindi ko pinagamit kasi wala yung loob ko doon. Ang kalooban ko is nandoon sa mga tao na nahihirapan, na kagaya nila na ang dami talaga mga hopeless na lumalapit sa akin, kuya. Meron ngang nagbigti, kuya eh. Tumalon sa building, kuya. Patay. Hindi siya na siya na may nakahadlang, may nakaawat. Ngayon, yun nga. Yung papakamatay, naawat, gano'n. Oo, naawat, hindi natuluyan. Ngayon, ako din nagbi-mentoring sa kanya para maano siya. Yung mga agam-agam niya, yung mga suliranin niya, naano ko naman din. Naano ko, nagulat nga siya, naano ko eh. Baga, natapos ko kasi, nagaya yung yung asawa na Chinese. Pinaano niya sa akin, pinasilip niya kung saan yung asawa niya kasi isang linggo nang hindi umuwi, kuya. Isang linggo nang hindi umuwi. Ngayon, pinasilip niya sa akin. Nandun pa kami sa Makati noon. Nampuntahan talaga sila. Ang dami doon. Talagang personal talagang pumupunta sa akin sa Makati. Talagang pumipila-pila pa nga doon eh. May pila-pila pang nagaganap. Ngayon, talagang, alam mo sabi ko, alam mo ang asawa mo, uuwi ito. Medyo matagal-tagalan pa kasi kinidnap asawa niya. Pinatubos ng 5M. Ang laki, 5 million. 5 million.
ano kasi siya eh, Natubos naman yung Chinese. Chinese, oo. May pera din kasi na Chinese. Napuranso pa. Tapos, alam mo, nagpatotoo din siya ate. Totoo lahat ng sinabi mo. Nakabalik ang asawa niya, bugbog sarado. Bugbog ang katawan. Oo, Pero kaya, nakaalis na sila, nakaalis. oo, nakaalis naman na. Ang dami na kaya parang ano na, confidence na ako magsasabi kasi marami nang nagpapatotoo eh. Marami na sila kaya confidence na akong sasabihin sa iyo kasi ano na eh, parang hindi na siya yung ano, nandoon na siya sa line na dami nang nagpatotoo. Kaya, yun ang isasabihin ko sa iyo, kuya, huwag kang mabahala. Yung mga utang mo, mababayaran mo yan kapag magkatrabaho ka na, kuya. Kaya, akong trabaho. oo, kaya huwag mong isipin yung depression na yan, kuya. Huwag mong, i-pray mo lang, kuya. Magdasal ka lang, kuya, na magdasal kasi si God, pag gumawa yan ng paraan, para yung isang pitik mata na magic lang. Basta at kalooban mo, kalooban ni God yung pinagpipray mo, hindi yung selfish na paraan, talagang tutulungan ka ni God. Financially man yan, emotional, ano, basta lahat yan, basta isurrender mo lang ang sarili mo sa Panginoon, tiyak na maaano yan, matutulungan ka ni God. Kaya, kuya, ano ka pa naman, sana nakikita ko sa'yo, malakas ka naman eh. Malakas ka naman eh. Kaya, magpapakalakas ka pa lalo sa spiritual. Kasi, sa nakikita ko sa'yo, ang hirap din kasi talagang mabuhay ng puro utang talaga, lalo tulang trabahong matino, no? Ang hirap talagang. Kaya nga eh, mahirap talaga. Yung bahay mo ba, ano yan, rent o sarili mo? Sarili mo? Location, Ah? Pabahay. Pero hindi ka nag-rent yan. Yeah. At least, di ba, wala kang nirintahan. Ilang tubig siya. Kahit pa paano magawa mo ng paraan yan, diskarte. Kaya ano kuya, yung basta masasabi ko sa'yo, prayer lang kasi hindi ka pwedeng mahopeless kasi may paparating naman na ano, maging masitil lang yan, masisitil yan. Maniwala ka lang kay God, trust God. Tapos yung sa langis mo, pag ano na ako ng pera, inquire ko lang kung magkano sa lalamog. Bigay mo lang yung complete ad kung magkano sa lalamog. Para ikaw nang mag-ano. Para ako nang magbayad. Oo. Sige kuya kasi para maging maayos na yung problema mo. Payapain mo na utak mo kuya. Opo. Basta magdasal ka ng maayos kaya yung talagang taimtim kung kinakailangan umiyak kay God, iyak mo kay God, ibuhos mo yung problema sa Panginoon. Huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon, kuya. Ayan na si sister. Ayan na si sister. Ilang taon si sister, kuya? Sister. Ilang taon siya? Ilang taon ka na, sister? Ilang taon na si sister? Hello. Hello daw. Follow mo ako, be. Follow mo. Hello. Follow mo ako sa TikTok, be. Follow mo ako, be. I miss you. Hello. Ano, prayer lang po ha. Magdasal. Prayer. Sige. Malapit lang sana kayo eh. Yayain ko kayo dito sa simbahan namin. Malayo kasi kayo. Malay mo, pag masolve yung mga problema ko, Oo. tawag dyan sa'yo. Oo. Para sa Thanksgiving. Oo, tama yan. Oo, tama yan, kuya.
Tsaka, send mo na rin yung pangalan mo para pag-pray na rin kita. Sabay pray na rin kita. Okay, sige. Yung complete name kuya ha. Okay po. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sige, ingat kayo. May isa na naman tayong kapwa na nabibigyan ng encouragement sa buhay kasi nagsisend talaga siya ng iyak na emoji. Bagamat hindi ko pa sana entertainin kasi matutulog pa ako, wala pa akong tulog, nagdamag kasi kami sa namin sa work. Ito, ganito online. Kaya God bless sa atin lahat. Naway kung sino man dyan ang nahihirapan, naghanap ng katarungan at nais ng matuklasan yung mga may bagay na nais gustong makita na hindi nyo masagot-sagot yung mga katanungan nyo, pwede kayong lumapit sa akin, mag-comment or mag-PM po kayo, mag-subscribe at mag-follow na din para masubaybayan nyo ang aking programa. Maging sa TikTok ko, Marianit Latornas po. Ang aking YouTube, ganun din, Marianit Latornas po. Kaya pwede nyo po ay subscribe para mapanood nyo po ang lahat. Masubaybayan nyo po ako every time na mag-online gabay po. Hindi po ito hula. Dahil kung hula lang, sasabihin ko lang kung ano yung mga magagandang maririnig mo sa tainga mo. Kaya hindi ko masasabing hula to kasi nakikita ko siya to see is to believe. Pero hindi material. Spiritual na mata. Pero at least kampante ako kasi nakikita ko din. Kasi may ugali kasi ako na to see is to believe. Ayoko kasi na puro na lang magaganda sasabihin ko tapos hindi naman nakikita ng third eye ko. So wala, hindi ko makakonfidence. Wala akong confidence magsalita ng kung anong mga bagay na kapag hindi nakikita ng aking pangatlong mata. Kaya hindi ako gumamit ng baraha kasi mas gusto ko sa sarili kong pangatlong mata ay makikita ko kung ano nagaganap. Kasi pag sa baraha, kung ano lang yung lalabas sa baraha, yun lang ang babasahin ko. So, hindi po ako kampante sa baraha. Kaya gusto ko, ako mismo ang makakita sa mga nagaganap. Kaya, thank you so much sa walang sawang nagsuporta sa akin, maging sa aking YouTube, sa aking TikTok account. Ulitin ko po, ang TikTok account ko po is Marianit Latornas. Ang YouTube account ko po is Marianit Latornas. Ang Facebook ko na to, Marianit Latornas pa din. Bawal tayo mag-alias kasi pagdating sa monetization, nagkabulbulol na. Pagdating kasi sa monetization, kailangan po totoong pangalan kasi mako-question po tayo ni Mimita. Ngayon, ang aking gabay ay patuloy pa ring umiikot sa mga taong nahihirapan at naghanap ng mga katarungan. Kaya, good luck and God bless you to all of us. Babos! Bye-bye! I love you. I love you.